Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Natsu Place at shoutout kay User WC9. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nang marinig ito, biglang tumigil sa paghinga si Fu Mang at kinakabahang tumingin kay Bai Xiaosheng, talaga. Pagkatapos naming makatakas ni Linlong, hindi kami nagmamadali dito sa oras, dahil sa daan, may narinig kaming chismis. Ang mundo ay puno ng karunungan. 8,000 milya ang layo mula sa hilagang kanluran ng mundo, mayroong isang Dragon Mountain. Nagkaroon ng isang alamat na mayroong isang pulang dragon na apoy na nakulong sa bundok. Ang apoy na dragon na ito ay napakasama. Ito ay ipinanganak ng isang sinaunang dragon at isang mahiwagang ahas. Ang katawan ng ahas ay bato, ang dugo ng ahas ay sapal, ang hininga ay apoy, kung saan ito dumaan, ang apoy ay hindi mamamatay sa loob ng 3 araw. Panipi, 10,000 taon na ang nakalilipas, ang ahas ay nakagawa ng maraming kasamaan, at tinatakan sa Dragon Mountain ng isa sa mga orihinal na tunay na Diyos. Gamit ang sarili nitong mga kamay, dinalisay nito ang kaliwat kanang tanikala at ikinulong ang Magic Dragon hanggang sa mamatay. Gayunpaman, kahit na nabigla ang Magic Dragon, ang dugo ng Magic Dragon ay dumaan pa rin sa lupa, kaya ito ay isang lugar ng apoy na 100 metro ang layo, sabi ni Bai Xiaosheng sa oras na ito. Tumanggo si Fuli, narinig ko ang tungkol sa alamat na ito, at mas pinalaking, sinasabi na ang dahilan kung bakit ang lungsod ng Firestone ay puno ng apoy ay dahil ang dugo ng Magic Dragon ay dumadaloy sa lungsod sa pamamagitan ng ilalim ng lupa. Gayunpaman, ang mga ito ay mga alamat lang. Walang sino man ang nagkumpirma sa kanila sa loob ng libu-libong taon. Tuldok, bahagyang sinabi ni Linlong, pagkatapos ng aksidente ng Ivory at Aaron, ang Yaoshen Pavilion at yung Shengxi area ay lihim na nagpadala ng maraming tao sa bundok ng Kunlong, at kahit na ang Fuya Allied Army ay sumugod kasama ang 4 na masasamang hari. Dahil may alingaw-ngaw na mayroong malaking pagsabog malapit sa bundok ng Kunlong, ang ilang mga tao ay nakakita ng 4 na kakaibang ilaw, tulad ng anino ng isang walang kamatayan ang langit. Bago iyon, ang kulog ay umiikot at ang araw at buwan ay wala doon. Panipi, sabi sa ilog at lawa, ang dragon na apoy na nakulong sa bundok ng dragon ay nakalusot sa pagbabawal at bumalik ang ilog at lawa ay sumugod upang suportahan siya. Nang marinig ni Fu Mang ang mga salita, hinamak niya ang pagngisi, lahat sila ay isang pangkat ng mga tao na nanloloko sa mundo at nagnanakaw ng katanyagan. Tutulong daw sila, ngunit sa katunayan sila ay malamang na para sa mga kadena na inihagis ni ang mga bisig ng tunay na Diyos ay karaniwang puno ng kagandahang loob, katwiran at moralidad. Ang Jiangho, akala namin ay aalis na kami ni Linlong, ngunit natagpuan ko ang isang hindi pangkaraniwang lihim. Ang mundo ay puno ng karunungan. Ano ang sikreto? Tanong ni Fu Mang. May isang ermitanyo na naninirahan sa buong taon sa lugar ng apoy ng bundok Kunlong. Nang makita niya ang kakaibang elepante na ipinanganak, hinanap niya ito, ngunit hindi niya sinasadyang iwanan ito sa walang kamatayang pag-uusap. Sa mga walang kamatayang ito, mga dialogo, binanggit niya ang 2 napakahalagang pangalan. Nang sabihin ito ni Bai Xiaosheng, sumimangot siya. Halata namang kakaiba ang tingin niya. Suying Xiao at Han Nayan. Biglang tumangala si Bai Xiaosheng at kakaibang tumingin sa mga tao.
Nang marinig ang dalawang pangalan na ito, ang isang grupo ng mga tao ay natigilan sa una, at pagkatapos ay sila ay lubhang kakaiba. Lalong naguluhan si Fumang, ano ang ibig mong sabihin? Paano babanggitin ng mga immortal sina Su Yingxiao at Han Nain? Panipi, ayon sa lalaki, hindi maramdaman ng dalawang immortal na nakita niya ang kanilang tunay na paglilinang sa kanyang masamang kapaligiran sa pagpatay. Kahit isa sa maaari nilang tawagan ang hangin at ulan, maging isang sundalo, buhayin ang lahat ng bagay, iwaksi ang lahat ng bagay, at magkaroon ng mahiwagang kakayahan. Dahil doon, sumimangot si Bai Shaosheng, sa palagay ko, ang matandang ito ba ang tunay na Diyos ng walang hanggang dagat? At sa tabi nito ay isang master ng Yaoshen Pavilion. Damn it, it must be so. Yaoshen Pavilion and yung Shengxi area. Malinaw na magkakaugnay sila upang salubungin ang tag-araw, at pagkatapos ay makipag-ugnayan sa taksil na si Fu Tian upang palibutan ang Aaron. At sina Ivory at Han Nain ay dinala ng dalawang master na ito. Nang sabihin ito, tumanggo ang mga tao. Maging si Bai Shaosheng ay sumasang-ayon sa pananaw na ito. Ang mga taong nagnakaw kay Ivory sa simula ay ang mga tao ng Firestone City, at si Lord Zhu ng Firestone City ay palaging nakikipag-ugnayan sa Yaoshen Pavilion. Nang makubkob ang Aaron, parehong lumitaw doon ang Yaoshen Pavilion at yung Shengxi area, na isa ring pinakamagandang ebidensya. Sinusuportahan ng lahat ang pagkakaroon ng teoryang ito. Ngunit kung gayon, ano ang kanilang gagawin kapag dinala nila si Ivory sa bundok ng Kunlong? Ano ang koneksyon sa pagitan ng dalawang bagay na ito? Tumulong na umalis sa kakaibang paraan. Hindi ba madali iyon? Ang tunay na Diyos ng nakulong na dragon sa nakulong na bundok ng dragon ay maaaring isa sa mga ninuno na tumulong sa pamilya noon. Ang walang kamatayang dagat ay natural na gustong sirain ang pagbabawal na may pinakamaraming orthodox na dugo ng pamilya, kaya dumaan sa Ivory, Fumang Road. Nang marinig ito ni Fu Li, hindi niya maiwasang makumbinsi. At the same time, angkol ng puso niya. Huwag na tayong bumalik sa Xianling Island. Kailangan nating pumunta sa Kunlong Mountain. Tulong sa labas ng emergency lane. Tumanggo si Bai Shaosheng at ang iba pa at sumang-ayon na pagkatapos ng maikling pahinga, lahat ay nasa parehong kondisyon, kaya't sila ay nagtungo sa bundok ng Kunlong. Halos magkasabay, sa maliit na bahay na kawayan, bumahing ang 8 ligaw na libro at ang matandang nagwawalis sa sahig. Ang figure ni Han ay naging mas matatag, at si Lu Ruoxin ay hindi na mahuhuli. Sa oras na ito, tinawag sila pabalik ng sweeper at tumingin sa isang lalaki at isang babae na may kakaibang ngiti sa kanyang mukha. Sa harap niya, pinaghiwalay ni na Aaron at Lu Ruoxin ang kaliwa at kanang kamay. Nagniningning sila ng ginto, tulad ng gintong batang lalaki at ang jade na babae sa kalangitan, at tulad ng Diyos ng digmaan at ang prinsesa sa palasyo. 1 day study, 2 days practice, sa iba, this time is not even enough to plug their teeth, but for you too, I believe that although it is not enough, but at least it is enough, right? Nakangiting sabi ng matandang walis. Sinulyapan ni Lu Ruoxin ang Aaron, pagkatapos ay magalang na sinabi, salamat sa iyong pagtuturo. Hindi natupad ni Ruoxin ang inaasahan ng mga nauna sa kanya. Halatang may bakas ng pag-asa. Si Aaron kay Lu Ruoxin, at malamig na bamantong hininga, Master, hindi talented ang Aaron bagamat karaniwan ang taong nagturo sa akin, kaya kong gawin ito. Ito ay mas mabuti kaysa sa taong kausap lang. Dahil doon, tumikim si Han Sanchen at tumingin kay Lu Ruoxin, hindi nawawala ang momentum, puno ng provocation. Medyo naiinip si Lu Ruoxin. Ilang beses niyang ibinaba ang kanyang posture, ngunit ang Aaron ay palaban sa kanya, na parang nilabag ang kanyang pagmamataas, gayunpaman, ang mataas na IQ at EQ ni Lu Ruoxin ay natural na hindi magalit. Tumawa ang matandang sweeper, pagkatapos ay naglabas ng isang libro mula sa kanyang mga braso, alam mo ba kung ano ito? Nang magkasabay na tumingin sina Han Sanchen at Lu Ruoxin, at nakita ang matandang lalaki na may hawak na isang napakatandang librong pergamino sa kanyang kamay at ang mga lumang libro ay pinagdikit, na nagmistulang isang buhangin ang aklat. Milyon-milyong taon na ang nakalilipas, nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng mga immortal at ng mga demonyo, at ang mga tao ay lumikas. Ngunit sa malayong silangan ng mundo, ito ay tulad ng isang peach garden, walang digmaan. Ang pangunahing dahilan ay bukod sa malayong lokasyon nito, higit sa lahat,
mayroong isang nangungunang Diyos na Tao Shou sa matinding silangan noong panahong iyon. Panipi, bagaman si Tao Shozun ay hindi ang tatlong tunay na Diyos noong panahong iyon, ang kanyang tunay na kapangyarihan ay sinasabing higit na mas malakas kaysa sa mga tunay na Diyos. Ang 8 ligaw na makalangit na mga aklat ay sumasalamin din sa tao. Mayroon bang mas makapangyarihan kaysa sa tunay na Diyos? Kumunot ang mga kilay ni Luruaksan na tila mahirap paniwalaan. Kung tutusin, common sense na ang tunay na Diyos ang kisame ng octagonal na mundo. Maraming nakatagong dragon at nakayukong tigre sa mundong ito. May mga taong handang umalis sa bundok para sa katanyagan, habang ang iba naman ay handang bumalik sa kanayunan at hanapin ang daan patungo sa langit. Iba't iba ang hangarin ng mga tao, ngunit hindi ibig sabihin na wala na sila. Nakangiting sabi ng matandang Wallis, kailangan nating malaman na may mga tao sa labas ng mga tao at may mga bundok sa labas ng mga bundok. Walang ganap na malakas na tao sa anumang larangan. Kahit na ang Tao Show Master ay nagsasagawa ng kakaibang salamangka, na ibang-iba sa Central Plains ng ating mundo, naabot niya ang kaharian ng tunay na Diyos. Gayunpaman, siya ay napakababa. Ginugol niya ang buong buhay niya, lalo pa ang paglabas sa matinding silangan, kahit na ang isla ng Xianshu, kung saan siya nakatira, ay hindi kailanman nakagawa ng anuman, gayunpaman, dahil sa kabab ang loob at lakas ng kagalang-galang na ito ay nagdulot siya ng proteksyon at kapayapaan sa matinding silangan magwalas ng mahina. Yung libro, nakasimangot si Aaron. Sinabi ko na may 2 bagay lamang sa mundo na hindi direktang nakikita. Ang isa ay ang sikat ng araw sa kalangitan, at ang isa ay ang puso ng mga tao. Bagaman ang lupain ng matinding silangan ay hindi sinalakay ng mga demonyo milyon-milyong taon, nakaraan, sa pagbagsak ng Tao Show, ang lupain ng matinding silangan ay hindi nagtagal ay hinanggad ng Central Plains. Noon, sa tulong ng pagkakaisa ng mga tao at sa tulong ng mga eksperto mula sa ibang mga kontinente, tulad ng Sian Tao, ang Central inalis ng kapatagan ang mga demonyo at nanambalik ang sigla nito. Gayunpaman, libo-libong taon ang lumipas, ang Central Plains ay bumalik sa dating kasaganaan, habang ang matinding silangang kontinente ay tumanggi pagkatapos ng pagbagsak ng Tao Show. Gayunpaman, hindi nakatulong ang Central Plains sa Extreme East dahil tinulungan sila ng Sian Tao Venerable. Sa halip, itinaas nito ang karit ng pagpatay. Panipi, sa pagsasalita tungkol dito, ang matanda ay nagwalas sa sahig na may bakas ng kalungkutan sa kanyang mga mata, at ang buong tao ay tila nahulog sa isang napakasakit na alaala. Ang kamanghamanghang mga kasanayan ni Master Tao Show sa labanan ng pagsupil sa mga demonyo ay gumawa ng mga tao sa Central Plains, humanga sa kanya at hangarin ang kahangahangang kasanayang ito. Sa makatuwid, ang mga tao sa Central Plains ay naglunsad ng pag-atake sa matinding silangan. Ang digmaan ay mahaba at trahedya. Ang matinding silangan ay orihinal na isang malaking plate ng mapa. Isang dagat lang ang layo nito sa Central Plains. Gayunpaman, pagkatapos ng daan-daang taon ng pag-atake, ito ay nilipol at lumubog. Sa wakas, 3/4 ng lugar ay nahulog sa dagat mula noon. Panipi, kumunot ang kilay ni Aaron. Ang kalikasan ng tao ay masama, ngunit bago ang kritikal na sandali, maraming tao ang hindi nagpapakita ng kanilang mga tasks. Ngunit pagdating sa kanilang sariling interes, ang kanilang kasamaan ay magiging napakapangit. Hindi ba ang karanasan ng mga Extreme East, isang kopya ng angkan ng pangu? Itinatala nito ng detalyado ang mga kakaibang kasanayan sa buhay ng Tao Show, kabilang ang 2 sinaunang natatanging kasanayan, 3 kasanayang nilikha ng sarili at 8 maalamat na kasanayan sa Jidong. Sa sandaling bumaba ang boses, itinuon ng matandang Wallis ang kanyang mga mata sa libro, na puno ng kalungkutan. Ngunit sa sumunod na segundo, inalis niya ang manipis na ulap at tumingin kay Aaron at Luroaksan. Malaking tulong ang aklat na ito sa sinumang nagsasanay ng Taoismo. Ngunit isa lang sa inyo ang maituturo ko. At ang paraan na pinili ko ay napakasimple. Natutunan ninyong lahat ang mga bagong kasanayan at na-practice ang mga ito sa loob ng 2 araw. Tuldok, ipapadala ba ng matandang sweeper ang kasanayang ito? Ang Aaron ay hindi isang eye-opener, ngunit hindi niya talaga maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng floor sweeper na ilabas ang bagay na ito at ibigay ito sa iba. Kung matalo siya, ano ang gusto ni Luroaksen kapag nakuha niya ang libro? Nais niyang pag-isahin ang mundo sa lahat ng direksyon,
Ngunit nais din niyang mag-iwan ng gasolina para sa mga inapo ng ibang mga Diyos. Anong uri ng gamot ang ibinebenta niya sa kanyang lung, pero sinasabi ko rin na ang mga matatalo ay mabigat na parusa. Ngayon, maaari ka nang magsimula. Dahil dyan, bahagyang nagbigay daan ang matandang Wallace para bigyan ng espasyo ang dalawang tao na makipagkompetensya. Ang mukha ni Luroo ay nagyelo, at ang kanyang magagandang mata ay puno ng lamig. Ang pagpapahalaga sa Aaron ay hindi nangangahulugan na ibibigay niya ang benepisyo. Higit pa, ang benepisyong ito ay ang kakaibang kakayahan ng tao show sa kaunting pagtitipon ng enerhiya sa kanyang kamay, ang karaniwang buhay at siyang-siyang ay biglang lumitaw sa kanyang kamay boses, dapat nasa bag ko ang 13 kabanata ng Zishang. Tinanggap mo na lang ang resulta ng nakatayo at nakahiga. Sumimangot si Aaron at biglang nakaramdam ng katuwaan, napaka-confident mo ba? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.